Heto na po ang huling kabanata at bago po ito shoutout po muna tayo sa ating mga Lodi, na sina Lodi Rick Arden Ancalada, Lodi Elizabeth Jola, Lodi Giovanni Riovoca, Lodi Trafalgar Boy, Lodi Jobert Sarmiento, Lodi Dionito Teologo, Lodi Angelo Roga, Lodi Giswa Zulweta, Lodi Vic Anthony Taumansa, Lodi Amigo Gomer Vlog Official, Lodi Chris Aldipes Ana Samsona, Lodi Jack Chris, Lodi Ki Chong, Lodi Bert TV Channel, Lodi Ray Jimeno, Lodi Roms Cayesera, Lodi Joe Marigunia, Lodi Arvin Sainz, Lodi Marvin John Aragon, Lodi Ramil Portilano, Lodi Bahi Baybay, Lodi Jofemat Zulweta, Lodi Soul Eater, Lodi Junal Itaoy, Lodi Joe Marie Lungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ika-246 na kabanata sa pagpapatuloy. Nakaluhod ang ating bida sa harapan ng Heavenly Marshal God habang nakatingin ito sa kanya ng matindi. At pagkatapos sinabi sa kanya ni Heavenly Marshal God na iyang tingin sa mga mata mo. Tinatanong kita, ano yan? Hindi sumagot ang ating bida sa kanya. Na ito ay nakatingin lang na makikita sa kanyang mga mata ang pagkakaiba. Nagulat si Heavenly Marshal God sa ating bida na hindi makapaniwala at napasabi pa na ito daw ay hindi maari. Makikita ang mata ng ating bida kung saan makikita sa loob nito si Heavenly Marshal God at sinabi sa kwento na si Sung Wumuon, tulad noong nawala siya sa ilusyon ng larawang tanawin ay nahulog sa ilusyon ng banal na kawalan. Patuloy na nakatingin lang ang ating bida kay Heavenly Marshal God na sinasabi pa sa kwento na ito ay isang sandali na parang kapwa napakabilis. At kasintagal ng kawalang hanggan. Dagdag pa sa kwento habang gulat na gulat si Heavenly Marshal God na nagiba ang kanyang kapaligiran. Na ang mundong nakikita sa mga mata ni Sung Wumon ay katulad ng sa painting. Maging ang banal na kawalan ay lumitaw kay Sung Wumon bilang bahagi lamang ng ipinintang kalikasan. Napatingin si Heavenly Marshal God sa kanyang paligid at napasabi na ang lugar daw na ito. Dagdag pa sa kwento na sa pamamagitan ng mga mata ni Sung Wumon, maging ang banal na kawalan, ay naramdaman ang sariling hinihila sa ilusyon ni Sung Wumon. Tumayo ang ating bida na ayon pa dito si Sung Wumon ay unti-unting bawat hakbang. Ang lugar na ito. Hinarap ang matinding mga sitwasyon at natuklasan ang tunay niyang kapangyarihan. Habang nakatayo na siya sinabi pa na ito daw ay ang ultimate embodiment. Makikita ang mukha niya na sinabi niya kay Heavenly Marshal God na ito daw ay isang divine void. At maligayang pagdating daw sa kanyang mundo. Natulalang nakatingin lang si Heavenly Marshal God sa ating bida. At ilang sandali pa napangiti ito at napasabi na ganun daw pala, ito daw. Ba ang nilikha niyang mundo, Master Song? Sinabi pa nito pero kahit anong mga pakana ang gawin mo ngayon. Na hindi na niya naituloy ang kanyang sinabi sapagkat mabilis na napunta ang ating bida sa kanyang gilid at malakas na hinampas ang kanyang braso. Dahilan ng pagkabitaw nito sa pagkakahawak kay Gunha. Na ito ay bumagsak sa sahig. Napalingon si Heavenly Marshal God sa ating bida at nagtatakang napasabi na paano daw ito nangyari na siya ay nakakakilos pa. Sinabi ng ating bida sa kanya na tinanggap ko na ang iyong maruming enerhiya bilang bahagi ko. Nagulat na napatingin si Heavenly Marshal God sa kanya at sinabi na ano daw naman ngayon. Na mabilis na atakihin na siya ng palad ng ating bida. Naharangan niya ito ngunit napaatras pa rin si Heavenly Marshal God sa ginawa ng ating bida sa kanya. Mabilis na namang sumugod siya. At sunod-sunod na suntok ang pinakawalan niya papunta kay Heavenly Marshal God. Gumanti ito sa kanya habang sinasabi na ito daw ay imposible. Na itinira niya sa ating bida ang inipon niyang enerhiya na sinabi pa niya na hindi daw niya ito matatanggap. Mabilis namang pinagkrus ng ating bida ang kanyang kamay upang harangan ang ginawa nito. Napaatras siya ng hindi kalayuan mula kay Heavenly Marshal God. Sinabi ng ating bida sa kanya na tanggapin mo man o hindi, wala akong pakialam. Dagdag pa niya habang may hawak na maliit na sanga ng kahoy na may enerhiya na nangyayari na ito. Winasiwas niya ito papunta kay Heavenly Marshal God at isang malakas na enerhiya ang lumabas dito. Nagulat si Heavenly Marshal God at agad niya itong hinarangan at sinabi na paano daw ito nangyari sa pamamagitan lang ng isang sanga. Naglabas muli si Heavenly Marshal God ng enerhiya sa kanyang kamay. At iniangat niya ito at tila hinihigop nito ang itinira ng ating bida. Umiti ito at sinabi na ito daw ay kapanapanabik. Sinabi naman ng ating bida habang mabilis siyang sumusugod na ang isipin daw na naharang niya ang ginawa niyang atake.
Loob ng Divine Void niya gamit ang ilusyon daw niya. At kagulat-gulat daw ang lakas niya. Nagpasigsag ng takbo ang ating bida habang pasugod na iniwasan ang atake sa kanya ni Heavenly Martial God. Na ilang sandali pa ay napunta na siya sa kanyang harapan. Na sinabi ni Heavenly Martial God na tama yan. Sigurado akong nararamdaman mo ito, Master Song. Sinabi pa nito sa kanya habang naglagay ng enerhiya sa kanyang mga mata na kahit gaano ka magpumiglas, kahit anuman ang gawin mo, hindi magbabago ang resulta. Na tinamaan ang ating bida na pinakawala na enerhiya ni Heavenly Martial God. At pagkatapos nagipon siya muli ng enerhiya sa harap niya habang nakatingin sa ating bida. Ngumisi ito at sinabi pa na sisirain ko ang mundo ni Master Song. At magiging Diyos ng mundong ito. At pagkatapos isang malakas na enerhiya ang humaba patungo sa ating bida. Habang papalapit ang itinira sa kanya ni Heavenly Martial God, pinagmasdan niya ito ng mabuti. At pagkatapos isang malaking pagsabog ang makikita. At nakangiting sinabi ni Heavenly Martial God na sa ganitong paraan, naunawaan mo na ba? At mabilis itong pumunta kay Gunha habang nakangiti. At nagtataka ito nang may mapansin sa ibaba. Isang ibon na ipininta ang tumuka sa kanyang binti. At dito na po nagtatapos ang ika-246 na kabanata. Ika-247 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng ating bida habang naglalakad siya sa makapal na usok na kahit gaano karaming tubig ang iyong isalok mula sa karagatan, hindi mo mapapawi ang karagatan. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na ikaw. Hindi mo mawawasak ang aking ilusyon. At isang kumpol na pinintang ibon ang mabilis na sumasalakay kay Heavenly Martial God. Nagulat ito habang ang lahat ng ibong ipininta ay tinuka siya. Makikita ang muka nito na naguguluhan at napasabi na ito daw ay nakakainis. Itinutok ng ating bida ang kanyang palad na may enerhiya at sinabi niya na Machonshin. Hinding-hindi kita mapapatawad. At isang kakaibang pinta na naman ang makikita na pasugod kay Heavenly Martial God. At pagkatapos napuluputan siya ng mga ito hanggang ang mata na lang niya ang makikita. Sinabi pa nito sa ating bida na Song Wumuon, sa huli, ikaw. Ay talagang ginalit ako. Habang natabunan na ito ng ginawa ng ating bida, isang liwanag na enerhiya ang tumagos dito. At sumabog ito, dahilan ng pagkawasak sa nakapulupot sa kanya. Sinabi nito habang malakas na nagpakawala ng enerhiya na ngayon. Wawakasan ko na ito, Song Wumuon. Habang nakatingin sa kanya ang ating bida, sinabi niya sa kanyang isip na ito ba ang tunay na anyo ni Machonshin. Naglabas ng bilog na enerhiya sa kanyang magkabilang kamay habang sinsabi niya sa kanya na kung determinado kang pigilan ako sa pagsipsip sa batang ito hanggang sa huli. Kung gayon, wala akong pagpipilian. Dagdag pa niya habang makikita ang muka ni Heavenly Martial God na pagkatapos daw ng gagawin niya, sigurado daw siya na ulo na lang daw ang maiiwan sa kanya. Sinabi pa niya habang itinira ang inipon niyang enerhiya na ipapakita ko sa iyo habang sinisipsip ko ang batang ito. Malapit na sa kanya ang pinakawalang enerhiya ni Heavenly Martial God na napasabi sa isip ang ating bida na paparating na daw ito sa kanya. Pinagkrus ng ating bida ang kanyang kamay at matikas na hinarang ang napakalakas na enerhiya ni Heavenly Martial God. Na makikita ang ating bida na tahimik lang niya itong pinipigilan. Tumawa si Heavenly Martial God at sinabi sa kanya na paano ito. Siguradong hindi mo ito mapipigilan. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip habang nakakrus pa rin ang kamay sa pagpigil dito na ngayon lang daw niya na ipalabas ang tunay na kapangyarihan ni Machonshin. Na makikita ang muka ng ating bida na nakatingin kay Heavenly Martial God. Patuloy sa paghalakhak ito at sinabi pa na walang saysay ang pagpupumiglas. Simula sa iyo, Song Wumuon, ang lahat ng martial artist ay mamamatay sa aking mga kamay. Naiinis ang ating bida nang marinig niya ito at napasabi sa kanyang isip na ang kamatayan ng lahat ng martial artist. Ang aking pamilya at ang kamatayan ng mga mahal ko. Ibinuka niya ang kanyang isang kamay. At ang isa niyang kamay ay patuloy na humaharang sa enerhiya na dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na hindi mangyayari ang kahit ano sa mga yon. At mula sa kanyang ibinukang mga palad isang bilog na enerhiya ang unti-unting nabubuo dito. Nagulat si Heavenly Martial God na nagtataka nang maramdaman niya ito. Sinabi ng ating bida sa kanya habang lumiliwanag ang mga mata na kahit na magkapunit-punit ang buong katawan ko. Itinikom ng ating bida ang kanyang palad na naglabas ng enerhiya at sinabi pa niya na lahat ng iyong maruming kapangyarihan.
Akin na ang kapangyarihang iyan. At pagkatapos isang espada ang nabuo sa isang kamay ng ating bida, habang ang isa ay patuloy sa pagharang ng enerhiya ni Heavenly Martial God. Hindi makapaniwala si Heavenly Martial God at napasabi na lang na ano daw ang espadang iyan. Sinabi sa kanya ng ating bida na ang enerhiyang kinuha ko mula sa iyo. Ibabalik ko ito ng buong lakas ko. Nanlaki ang mata ni Heavenly Martial God at napasabi na hindi daw ito maari. Dagdag pa niya sa kanyang isip, hinintay niya lang daw bang ilabas niya ang tunay niyang kapangyarihan. Napasigaw ito at sinabi na teka lang. Ito daw ay impossible. Isang sisidlan na kayang humawak sa lahat ng kapangyarihan ko ay hindi umiiral. Na malakas nitong sinigaw habang nagpalabas na naman ng pakalakas na enerhiya. At pagkatapos sinabi ng ating bida na ngayon na daw. Dito na magtatapos ang lahat. Na inihanda na niya ang kanyang ginawang espada na gawa sa enerhiya. At malakas na hinampas niya ito at sinigaw na mamatay ka na Mochenshin. Nagulat na hindi makapaniwala ang reaksyon ng muka ni Heavenly Martial God. Na makikita ang mata nito ng laki. At sinabi na Wubokhi. Dagdag pa ni Heavenly Martial God na sinabi na sa huli, hanggang sa pinakahuling sandali. Magiging biktima ba ako ng iyong tatak ng kaluluwa? At pagkatapos malakas itong sumigaw na Song Wumon. At ang hinampas ng ating bida na enerhiya ay dumaan sa katawan ni Heavenly Martial God. Na makikita ang ating bida sa paghampas niya ng espadang gawa sa enerhiya. At pagkatapos ng ilang sandali, unti-unti nang nawawala ang enerhiya niya sa hangin. Kasabay nito ang espada na ginawa niya ay nawawala na rin na nakatingin ang ating bida kay Heavenly Martial God. Nakatayo lang ang ating bida habang patuloy sa pagtingin. Makikita sa harapan niya si Heavenly Martial God na makikita ang tama sa kanyang katawan. Hindi ito makapaniwala na nakatayo na sobrang nagulat. At ilang sandali pa ay bumagsak ang katawan nito. Nanahati sa dalawa habang ang nanatili ang paa nitong nakatayo. Nakatingin pa din ang ating bida sa kanya na hindi makapaniwala na tapos na ang lahat dito. At pagkatapos mabilis siyang napaluhod. At sinabi habang makikita ang muka niya na nagawa daw niya. Sinabi pa niya sa kanyang isip habang makikita ang katawang naputol ni Heavenly Martial God na ang impyernong Mochenshin ay wala na. Dagdag pa niyang sinabi habang nakangiti na ngayon, wala nang kailangang mamatay pa. Sinabi naman ni Palm Emperor habang nakaupo sa itaas na nakakrus ang mga hita na kung gayon sa huli, nagawa ng aking apo. Nakangiti pa niyang sinabi. Na napakahanga-hanga mo Song Wumon. Dagdag pa niyang sinabi sa isip habang makikita ang ating bida na nakangiti na dahil sa iyo, ngayon isang bagong henerasyon ang magsisimula. Ngumiti ng makulit si Palm Emperor at sinabi na tulad ng inaasahan sa aking apo. At pagkatapos malakas itong tumawa. Napatingin naman ang ating bida sa kanya habang nakangiti. At dito na po nagtatapos ang ika-247 kabanata. Ika-448 kabanata. Makikita ang bahay ni Heavenly Martial God na sinabi sa kwento na ang laban na tila hindi matatapos ay tuluyan ng nagwakas. Magkasabay na lumabas ang maglolo sa malaking pintuan na sinigaw ng ating bida na sa pamamagitan ng lakas ng bawat isa ngayon. Ang Heavenly Martial God na si Mochyon ay nawala na sa mundo. Dagdag pa niyang sinigaw na muli nating maisaayos ang mundo. Nagbuni ang sundalo ng palasyo at iba pang lumaban sa Heavenly Martial Sect. At sinabi pa sa kwento habang makikita ang talon na ito noong araw na iyon, lahat ng nagkaisa ng kanilang lakas ay lumuha at sumigaw sa tabumpay. At sa gayon, ang matagal ng kuta ng Mochyon ay tuluyang nawasak. At lumipat ang eksena sa Iron Sword Bike family. Sa kabutihang palad, ang katawan ni Gunha ay hindi nasaktan dahil maingat itong pinangalagaan ng Heavenly Martial God. Makikita ang labas ng tahanan nila na sinabi sa kwento kung hindi nagpakita ng tapang ang lahat noong araw na iyon, hindi darating ang araw na ito. Na makikita ang kapatid ni Gunha na umiiyak na niyakap ito. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya na kung sakaling natalo tayo noong araw na iyon, ayaw ko nang isipin kung ano ang maaaring nangyari ngayon. At pagkatapos makikita ang labas ng kanilang bahay. Nakaharap sa blankong painting ang ating bida at sinabi niya na salamat, Master. Dahil sa inyo, napagtagumpayan namin ang Heavenly Martial God. Pumikit siya at sinabi sa kanyang isip na hindi ko makakalimutan ang iyong kabutihan sa buong buhay ko. At sumapit na ang gabi na makikita ang kanilang bahay.
Kung saan masayang sinabi ng kanyang ama na tulad ng inaasahan sa ating anak, pinag-uusapan ka na ngayon ng lahat. Talagang kahanga-hanga ka. Nakangiting sinabi ng ating bida sa kanya na hindi ko ito ginawa mag-isa. Ikaw at si ina ay dumaan sa napakaraming pagsubok hanggang ngayon. Ngumiti na sinabi ng kanyang ina na tama yan, woman. Habang mas maraming tao ang humahanga. Sa'yo, mas lalo mong dapat tandaan na manatiling mapagpakumbaba. Tumugon ang ating bida na opo, ina. Tumighim ang kanyang ina pagkatapos uminom ito at sinabi na hindi ba oras na para magsimula kang maghanda para sa kasal? Nagulat ang ating bida at sinabi na kasal? Masayang sinabi sa kanya ng kanyang ama na ngayong napabagsak na ang lahat ng miyembro ng makalangit na sekta ng Marshall, panahon na para ikasal ka rin. Dagdag pa niya na hanggang kailan mo sila paghihintayin? Sinabi pa ng kanyang ina sa kanya habang hindi malinaw ang ekspresyon ng kanyang muka na hindi mo naman siguro sasabihing wala kang alam, ano? Dagdag pa ng kanyang ina na Mara at si Hyon ay naghihintay din. At pagkatapos tahimik lang na naiisip niya ang dalawa. At sinabi ng ating bida na ama, ina. Ako ay. Nabiglang lumipat ang eksena kung saan makikita na ang ating bida na kausap niya sa maliit na pavilion si Hyon. Na sinasabi sa kanya nito na senior brother. Kailan ako makakarating sa boundless realm tulad mo? Tumugon ang ating bida at sinabi sa kanya na boundless realm. Sinabi pa niya kay si Hyon na mas gusto ko ang mundong kahit ikaw ay hindi kailangang marating iyon. Ngumiti si Hyon at sinabi sa ating bida na tama daw iyon. Seryosong sinabi ng ating bida sa kanya na maraming salamat sa lahat ng ginawa mo hanggang sa panahong ito. Nagulat si Hyon na napatingin sa ating bida at sinabi na Sinabi pa ng ating bida sa kanya na mula nang una tayong magkita hanggang ngayon. Kung wala ka, hindi ako aabot sa kinalalagyan ko ngayon. Nahihiyang tumugon na napayuko ng ulo si Hyon at sinabi sa kanya na bakit mo sinasabi mo ang ganyang bagay. Wala naman akong nagawa. Itinikom niya ang kanyang dalawang kamao ng mahigpit at sinabi sa isip na pero kung ito daw ay posible. Na mamula-mula pa niyang sinabi sa kanyang isip na gusto kitang gawing asawa mula ngayon. At tunay na maging nasa tabi mo upang tulungan ka. At pagkatapos sinabi niya na senior brother, sa totoo lang, ako. Nabiglang pinutol ng ating bida ang kanyang pagsasalita at sinabi sa kanya na junior sister. Balak kong pumunta sa palasyo ng emperador. Tumugon si Hyon at sinabi na bakit daw naman? Sinabi ng ating bida sa kanya na upang harapin ang mga Heavenly Marshal sect, nangako ako sa emperador. Gusto kong panindigan ang pangakong iyon at tapusin ito ng maayos. Makikita ang muka ni Hyon at napasabi sa kanyang isip senior brother. At tinanggal na ni Hyon ang pagkatikom ng kamao at sinabi na okay senior brother. Ang ibig mong sabihin, gusto mong ako ang mag-alaga sa pamilya habang kau ay wala. Tumingin sa kanya ang ating bida at sinabi na tulad ng inaasahan sa iyo, aking junior sister. Maaari ko bang hingin ang pabor na yon sa iyo? Makikita ang labi ni Hyon na sinabi niya sa kanyang isip na gusto talaga kitang hawakan at hilingin sa iyo na sumama sa akin. At mumiti ito at sinabi na o daw naman. Senior brother. Dagdag pa niya na mag-ingat ka sa biyahe. Ngumit rin ang ating bida at sinabi na okay. Babalik din daw siya kaagad. Makikita silang habang nakatalikod na sinabi ni Hyon sa kanyang isip na kahit hindi ko masabi. Mahal kita, nakakatandang kapatid. Sumapit na ang gabi na makikita ang bahay na ito. Kung saan nakatuloy si Hyeoseol na sinasabi sa kanya na kailan daw siya babalik. Sumagot ang ating bida na hindi naman daw siya magtatagal doon. Hinawakan niya sa balikat si Hyeoseol at sinabi ng ating bida na habang wala daw siya, pakialagaan daw si Gunha at Yuyu. At pati na rin daw ang iba pang mga bata. Tumugon ito sa kanya na oho. Ngunit, kailangan daw niyang bumalik kaagad kung maaari. Pumikit na tumugon ang ating bida at sinabi na okay. Susubukan niya daw. Nakatingin lang sa kanya si Hyeoseol at sinabi sa isip na jeje. At sumapit na ang umaga. Lumabas na ang ating bida sa trangkahan ng Iron Sword Baek family. Ang kanyang lolo na nasa labas at nakasandal sa malaking puno, sinsabi na wumuon. Ang aga mong umalis. Parang nagmamadali kang tumakas. Dagdag pa niya na mayroon bang bagay tungkol sa Heavenly Marshal sect na gumugulo sa iyo. Pumikit na iniyuko ang kanyang ulo at sinabi sa kanyang lolo na wala daw naman. Ang Heavenly Marshal God ay tuluyang naglaho sa mundo
at hindi na muling magagawang gumamit ng dakilang kapangyarihan ang mga tao ng Heavenly Martial Sect. Nakangiting sinabi sa kanya ng kanyang lolo na kung iyan ang kaso. Bakit daw siya ay nagmamdaling umalis? Sinabi sa kanya ng ating bida na sa totoo lang, gusto ko lang maglakad-lakad ng walang iniisip. At gusto kong gumala ng walang patutunguhan sa loob ng ilang panahon. Na sinabi sa kanya ng kanyang lolo na aba, dahil tumakbo ka ng walang tigil hanggang ngayon. Malamang kailangan mo rin ng pahinga. Sinabi ng ating bida sa kanya na siyempre, totoo rin na bibisita ako sa Imperial Palace. Sinabi ng kanyang lolo na isasama mo si Mara sa pagkakataong ito. Na makikita ang muka ni Mara na malungkot. At tumawa si Palm Emperor at sinabi na kung ganun, huwag daw siyang mag-alala sa lugar na ito. At ingat sa paglalakbay. Nagkatinginan silang maglolo at sinabi ng ating bida na oho. Lolo. Na mabilis na niyakap niya ito na ikinagulat ni Palm Emperor. At pagkatapos sinabi niya na may makulit na muka na bakit ka nagiging sentimental. Na sinabi pa ng ating bida sa kanya na salamat lolo. Sinabing muli sa kanya ni Palm Emperor na para saan daw naman ang lahat ng ito. Na sinabi sa kanya ng ating bida na pagpapasalamat para sa lahat. Sa lahat-lahat. Ngumit si Palm Emperor na tumingin sa ating bida. At pagkatapos ay itinaas ang kamay. Na makikita na niyakap niya rin ito na hinawakan niya sa ulo ang ating bida. At sinabi pa niya na mula noong araw na natanggap ko ang landscape painting. Nakilala ko ang napakaraming tao. Naranasan ang napakaraming pangyayari. At napagtanto ang napakaraming bagay. Kahit naglaho na ang Heavenly Martial God. Walang kasiguraduhan na hindi nababalik ang mga panganib. Gusto kong maghanda. Para sa panahong iyon sa pamamagitan ng pakikipagkilala sa mas maraming tao. Makaranas ng higit pa at matuto ng higit pa. Kasama si Mara na laging nasa tabi ko. Gusto kong balikan ang mundo ng may malinaw na paningin. Hindi bilang ang undefeatable swordsman na tawag sa akin ng mga tao. Kundi bilang si Sun Wukong. At pagkatapos sinabi na niya na maratara na. Tumugon ito na okay. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong lahat na sumubaybay sa undefeatable swordsman. Magbabalik ako agad para sa kasunod na kabanata. At dito na po nagtatapos ang ika-248 kabanata.